Sa paglapit dito ni Pio Carpio, kitang-kita niya ang pag-aangil ng mga sigbin na nasa unahan ng matandang babae. Habang ito ay nakangisi, panay ang paghimas ng matanda sa sigbing nasa kanyang kinatatayuan. Sa pagkakatanda ni Pio Carpio, nasa 5 ang bilang ng sigbin na nagbabantay sa matandang yun. Dahil sa wala na siyang pagpipilian, pinili niyang sugurin ang mga ito ng buong tapang. Gamit-gamit lamang ang kanyang tungkod at ang kanyang mga mutyang nagbibigay lakas sa kanyang katawan. Buong lakas na hinarap ni Pio Carpio ang mga mandirigmang sigbin na nasa paligid. Sa bawat paghataw niya ng tungkod sa mga ito, ay hindi nangahas ang mga sigbin na salagin ang kanyang pag-atake. Nang masilayan ng itim na markupo ang pagtatangka ni Pio Carpio, agad din naman itong gumapang pabalik sa kinaroroonan ng matandang babae. Sa sobrang bilis ng ahas, ay halos minuto lang ang pagitan nang tuluyan nitong mapuluputan ang nangangalaga sa kanya. Pinili ng markupong puluputan ang matandang babae upang salagin ang papasugod na ermitanyo. Sa paghataw dito ni Pio Carpio, ay halos hindi tumalab ang kanyang tungkod, gawa ng napakakapal ng kaliskis ng ahas. Matapos niya itong gawin, agaran din namang gumante ang markupo sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng mahaba nitong buntot. Agad din naman itong nailaga ni Pio Carpio at kasabay nito ang muling pagsugod sa kanya ng 5 sigbin na nasa paligid. Halos paulanan siya noon ng pagkagat sa buong katawan pero hindi nila nagawang masugatan ng malalim si Pio Carpio. Tanging galos lamang ang natamo ng ermitanyo dahil sa pag-ataking ginawa ng mga ito. Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo, ermitanyo. Mabibigo ka lamang na paslangin ako dahil sa mga alaga kong labis-labis na nagmamahal sa akin. Hindi kami kagaya ng mga nakalaban nyo ng nakaraan, kaya huwag nyo kaming mamaliitin. Wika ng matandang babae. Habang ito ay nagsasalita, patuloy pa rin ang pag-ikot ng markupong kanyang alaga. Halos hindi na masipat noon ni Pio Carpio ang pagmumukha nito dahil sa pagharang ng matatabang katawan ng ahas na engkanto. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili ni Pio Carpiong kausapin ang matandang babaeng yon upang makapagbigay ng panahon sa kanyang katawan na makapagpahinga at makapagmasid sa paligid. Siguro masyado ka lang kampante, kaya mo nasasabi ang bagay na yan. Hindi mo pa alam ang taglay kong kakayahan, kaya huwag kang mag-astang panalo ka na sa laban. Marami na akong nakaharap na kaparehas ng tabas ng iyong dila. Pero sa bandang huli, lahat naman sila ay siyang kumakain ng alikabok sa lupa. Sagot naman ni Pio Carpio. Kasabay ng pagsalita ni Pio Carpio ay ang pagtawag niya sa gudor na may daladalang mutya ng palakol. Sa pagkuha dito ni Pio Carpio, tila ba natigilan ang lahat ng sigbing nasa paligid dahil sa kakaibang presensyang bumalot sa lugar. Nang tuluyan ng maglaho ang gudor, pinili ni Pio Carpiong ilagay sa kanyang kamay na kinaroroonan ng palakol ang kanyang mutya ng sampalok. Nilagay niya rin sa kanyang bunganga ang batong itlog upang magsilbing pananggalang sa mga hindi inaasahang pag-atake. Matapos itong gawin ni Pio Carpio, ay parabang nakaramdam ng pagkabahala ang matandang babae. Sa pagsugod ni Pio Carpio sa 2 nilalang, pinili niyang undayan ng palakol ang markupong kanyang kalaban. Sa pagtanday ng kanyang mutya sa engkantong ahas,
biglang nagsitalsikan ang makakapal na kaliskis nito na ikinagulat ng mga nilalang na nasa paligid. Dahan-dahang napaatras noon ang Markupo, gawa ng ramdam nito ang kakaibang lakas na gamit na taglay ni Pio Carpio. Sa pag-atras ng babae at ng kanyang alaga, agad din namang sumunod ang mga sigbing pumoprotekta sa asawa ng singiw. At bakit ka napapatras, Binibini? Akala ko ba, kampanteng-kampante ka na matatalo mo ko ng walang kahirap-hirap? Wika ni Pio Carpio. Matapos nitong makapagsalita, tanging pag-angi lang naman ang naisagot ng matandang babae. Matapos niyang gawin yan, agaran din naman itong nagpakawala ng mga usal na para bang meron itong inuutos sa Markupo. Ilang minuto lamang ang lumipas, biglang lumitaw ang ulo ng Markupo habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin kay Pio Carpio. Sa pagbuka ng bunganga ng ahas, ay biglang nagkaroon ng isang uka sa lupa na agaran nitong pinasukan. Kasama nito ang matandang babae, kung kaya't pinili ni Pio Carpiong pakiramdaman ang buong paligid. Alam niyang wala sa isipan nito ang pagtakas, gawa ng abala sa pakikipaglaban ang kasangganyang dyablo ng kagubatan. Sa pagsilay ni Pio Carpio sa kanyang pamangkin, kitang-kita niya ang matinding pakikipaglaban nito sa dyablo. Hindi na nagawang makalipad noon ng dyablo sa kadahilan ng tuluyan ng naikalas ni Gonzalo sa katawan nito ang isa nitong pakpak. Gamit-gamit ang kanyang latigo at tabak ni Mapulon, hindi naging imposible para kay Gonzalo ang gawin ng bagay na yon. Sa pagpapatuloy ng pakikiramdam ni Pio Carpio, unti-unti na niyang nararamdaman ang mga mahihinang pagyanig sa ilalim ng lupa. Alam niyang gumagapang sa ilalim nito ang Markupo, kung kaya't itinoon niya dito ang lahat ng kanyang atensyon. Sa pagramdam ni Pio Carpio sa paligid, biglang sumugod ang 5 sigbin na nagbabantay sa matandang babae. Pinili ng mga ito na guluhin ang kanyang konsentrasyon upang hindi niya magawang mahulaan kung saang lugar lalabas ang Markupo. Habang patuloy na sinusunggaban si Pio Carpio ng mga sigbina, wala naman siyang magawa kung hindi ang labanan ng mga ito. Sa bawat paghataw niya ng kanyang tungkod, matagumpay itong naiiwasan ng mga sigbina. Patuloy din naman ang ginagawang pagsugod nito kay Pio Carpio hanggang sa dumating ang pagkakataon na nakaramdam siya ng pagdausdos ng lupa. Hindi yun kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay ni Pio Carpio sa lugar na yon, doon niya nakita ang isang maliit na ukang unti-unting lumalaki na para bang merong nilalang ang umaahon mula rito. Alam niyang yun na ang Markupo, kung kaya't pinili niyang ito ay tunguhin upang kitilan ng buhay. Sa pagtakbo ni Pio Carpio papalapit sa uka ng lupa, halos hindi pa rin siya nagawang tantana ng mga sigbina. Pilit na lamang niya itong iniiwasan at ipagsawalang bahala, pero sadyang napakakukulit ng mga nilalang na yon. Dahil sa hindi na ito matiis ni Pio Carpio, pinili niyang sugurin ang mga sigbi ng kanyang buong lakas. Sa paghataw ni Pio Carpio ng kanyang tungkod, matagumpay niyang natamaan ang isa sa mga ito. Sa pagtama ng tungkod ni Pio Carpio, ay ang agara namang pagkamatay ng sigbing tinamaan ito. Dahil sa mga nangyari, mas lalo pa itong ikinagalit ng mga sigbi na nasa paligid. Habang pataas ng pataas ang tensyon, hindi na malaya ni Pio Carpio na tuluyan ng nakaahon sa lupa ang Markupo. Ilang minuto pa ang lumipas, sumugod ito ng walang pagdadalawang isip sa kinaroroonan ni Pio Carpio.
Dahil sa abalang-abala noon ang ermitanyo sa pakikipaglaban sa mga sigbin, halos hindi na nito nagawang mapansin ang pagsugod ng ahas. Paglingon ni Pio Carpio sa kanyang likuran, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga nagsisita-lasang pangil ng Markupo. Alam niyang hindi na niya ito magagawang ilagan, kung kaya't pinili na lamang niyang harapin ito ng buong tapang. Nang akmang susunggaban na siya nito, biglang lumitaw sa harapan ng Markupo ang gudor na kasangga ni Pio Carpio. Yon ang naging pananggalang ng ermitanyo sa pag-atake ng ahas upang hindi siya magkaroon ng malubhang sugat. Sa pagkagat ng ahas sa gudor, ramdam na ramdam ni Pio Carpio ang matinding pinsalang na ibigay nito sa kanyang kaibigan. Agaran din naman niyang tinulungan ang kanyang kasangga nang masipat niyang tatangayin na ito ng Markupo. Sa pag-unday niya dito ng kanyang palakol, agad din namang umatras papalayo ang ahas habang kitang-kita niya ang pagngisi ng matandang nakasakay dito. Animoy ang matandang yon ay labis-labis na nagagalak sa paghihirap ng kasangga ni Pio Carpio. Habang hinahawakan noon ng ermitanyo ang kanyang kaibigan, bigla itong tumingin sa kanya at dahan-dahang naglaho. Pio Carpio, magpapahinga muna ako sa aking tahanan. Madali lang ako. Gagamutin ko lamang ang aking mga sugat na natamo. Wika ng gudor. Nang marinig ito ni Pio Carpio, tumangulang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Nang tuluyan ng maglaho ang gudor, muli na naman niyang ipinagpatuloy ang digmaan sa pagitan ng mga sigbin at mambabarang. Habang matapang na nakikipaglaban noon si Pio Carpio, may iilan sa kanyang mga kasama ang nagawang lumapit sa kanya upang makapagbigay ng tulong. Ermitanyong Carpio, kami na ho ang bahala sa mga sigbing ito. Harapin niyo na ho ang matandang nangangalaga sa Markupo upang tuluyan ng magapi ni Gonzalo ang kinakaharap nitong dyablo. Sigaw ng isang albularyo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, tumangulang naman ito at muling ipinagpatuloy ang naudlot nilang pakikipaglaban. Habang nakatitig lamang sa kanya ang Markupo at matanda sa malayo, pinili nitong sugurin ang mga yon upang matapos na ang digmaan sa lalong madaling panahon. Pero habang tumatakbo si Pio Carpio, bigla itong napatigil nang masipat niyang marami na sa kanyang pangkat ang pinapahirapan ng singiw na mambabarang. Hindi maatim ni Pio Carpio ang makita ng ganoong mga kaganapan, kung kaya't pinili niyang ilihis ang daang tinatahak niya. Sa paglapit ni Pio Carpio sa singiw na mambabarang, sinigawan niya si Gonzalo ng, Iho! Ikaw na ang bahala sa matandang babaeng nangangalaga sa Markupo! Nang marinig ito ni Gonzalo, ay ang agarang pagtungo nito sa kinaroroonan ng matandang babae. Iniwan na nito ang dyablo ng kagubatan upang sundin ang nais ng kanyang tiyuhin. Sa pagsugod ni Gonzalo sa matandang babae, ay ang pagsugod naman sa kanya ng dyablo. Kahit hindi na nagagawang makalipad ng dyablo, naging mabilis pa rin at maliksi ang pangangatawan nito. Animoy kahit naliligo na yun ng dugo sa mga pag-ataking ginawa ni Gonzalo, ay para bang hindi pa nababawasan ang lakas nitong taglay. Nang tuluyan ng makalapit si Gonzalo sa matandang babae, bigla siyang napatigil nang muli itong magpatugtog ng kanyang plauta. Kasabay ng pagtugtog nito ay ang pagsisigaw ng dyablo habang dahan-dahang lumulusot sa kanyang likuran ang bagong tubo nitong pakpak. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili ng diablong lumapit sa matandang nangangalaga sa plauta. Habang nagmamasid si Gonzalo sa paligid,
Pinili niyang magpakawala ng pag-atake gamit-gamit ang tabak na nakatali sa latigo. Pagsipat ng matanda sa ginawa ni Gonzalo, agad din naman itong gumawa ng hakbang upang iwasan ang pag-atake nito. Kasabay ng pag-iwas ng matanda ay ang pagsugod ng markupo at dyablo sa kinaroroonan ni Gonzalo. Pinagtulungan siya nito na halos hindi na niya magawang makapag-isip ng kanyang mga susunod na plano. Taliwas na kasi sa kanilang plano ang mga nangyayari noon dahil sa mga hindi inaasahang abilidad ng kanilang kalaban. Habang patuloy niyang sinasalag ang pag-ataking ginagawa ng markupo at dyablo, panay naman ang paghingi ng tulong ni Gonzalo sa diwata ng panahon. Alam niyang giginhawa ang kanyang sitwasyon kung tutuparin ng diwata ang kanyang kahilingan. Diwata ng panahon, ako ay nagmamakaawa sa iyo na bigyan niyo ko ng tulong sa oras ng kagipitan. Ako'y labis na nasasaktan sa pagsilay ng aking mga kasamang unti-unti nang nawawala ang mga buhay. Ang nais ko lamang ay magkaroon ng karagdagang kapangyarihan upang maipagtanggol kong lahat ang aking mga kasama. Wika ni Gonzalo, kasabay ng pagsangga nito sa walang habas na pag-atake ng mga nilalang, ay ang patuloy nitong paghingi ng tulong sa diwata ng panahon. Hanggang sa dumating ang puntong tuluyan nang hindi nailaga ni Gonzalo ang mga pag-atake ng markupo at dyablo. Nang tuluyan na siyang magapos ng markupo, walang habas naman siyang pinag-uundaya ng saksak ng dyablong kanyang kalaban. Ngumingisi-ngisi ang demonyong yon habang patuloy ang pagbigay ng malalim na sugat sa katawan ni Gonzalo. Nang nararamdaman na niya ang panghihina ng kanyang katawan, biglang merong isang tinig ang pumasok sa kanyang isipan. Alam niyang hindi si Mapulon ang nilalang na yon, bagkus ay ang anak nitong si Bulan. Huwag kang mag-alala, tao. Parating na ang tulong na inaasam mo. Wika ni Bulan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang natakpa ng ulap ang buwan at kasabay nito ang pagbaba ng isang nagniningning na liwanag galing ng kalangitan. Unti-unti itong nagkakaroon ng wangis na siyang ikinamangha ng lahat ng nilalang na nasa paligid. Nang tuluyan na itong makadapo sa lupa, tuluyan nilang nasilayan ang isang napakagandang dilag na merong kasuotang pangmaharlika. Meron itong daladalang tungkod na merong simbolo ng buwan sa dulo na nagpapakita ng pinanggalingan nito. Makalipas lamang ang ilang minutong katahimikan, muli na namang nanumbalik ang digmaan sa paligid. Hindi nagawang matinag ng mga mambabarang sa paligid, gawa ng tiwala sila sa kakayahan ng singiw nilang pinuno. Sa patuloy na pakikipaglaban ni Pio Carpio sa singiw, doon niya napagtanto na halos kasing lakas niya lang ito. Kahit ibinubuhos na ng ermitanyo ang kanyang buong lakas, nagagawa pa rin itong sabayan ng singiw na kanyang kalaban. Tanda, marahil ay nagtataka ka kung paano ko nasasabayan ang taglay mong lakas. Wika ng singiw. Ito ay dahil sa matagal ko nang isinangla ang kaluluwa ko sa demonyo, kapalit ng kapangyarihang iyong nasisilayan ngayong pangkasalukuyan. Dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Pio Carpio, doon niya napagtantong hindi na pala mambabarang ang kanyang kalaban, bagkus ay isa ng demonyo. Doon na din lumakas ang kutob ni Pio Carpio na maaaring maging ang asawa nito ay matagal na ring naisangla ang kaluluwa sa demonyo. Doon na din naliwanagan ang isipan ni Pio Carpio sa kung papaano nagagawa ng asawa nito
na kumontrol ng dyablo at ahas na alaga ng mga itim na engkanto. Noong una kasi, halos ang buong akala ni Pio Carpio ay purong abilidad at aral lamang ang pinapamalas ng mga ito. Ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isipan na maaaring tinitirhan na ng demonyo ang katawan ng dalawang yon noong sila ay nakikipaglaban. Dahil sa kanyang mga nalaman, pinili niyang maging maingat sa lahat ng bagay na kanyang binabalak. Alam niyang mapanlinlang ang mga demonyo at maaari niya itong ikamatay kung sakali mang magpapadalos-dalos siya sa kanyang mga desisyon. Habang patuloy na nagmamasid sila Pio Carpio, pinili ni Bulan na tulungan si Gonzalo. Sa paglapit ni Bulan kay Gonzalo, bigla nitong tinawag ang kanyang nag-iisang alaga na pangunahing ginagamit niya sa pakikidigma. Maniwala man kayo o hindi, ang nilalang na alaga noon ni Bulan ay kawangis ng isang tigring merong asul na balahibo. Nagliliwanag ang mga mata nito at meron itong 8 pangil na nagsisitalasan. Matatalas din ang mga kuko nito at bakas na bakas sa itsura nito ang labis na kabangisan. Nang tuluyan na itong lumitaw sa kinaroroonan nila Gonzalo, agaran din naman itong umangil upang takutin ang Markupo at ang dyablo. Tao, ako na ang bahala sa Markupo at dyablo. Ituon mo ang iyong wisyo sa matandang yan upang madali mo itong makitila ng buhay. Pakatatandaan mo sana na hindi ordinaryo ang nilalang na yan, bagkus ay isa yang demonyo. Wika ni Bulan. Nang marinig ito ni Gonzalo, agaran din naman itong nagbigay pasasalamat sa tulong na ibinigay sa kanila ng diwata ng buwan. Maraming salamat ho sa tulong na inyong ibinigay aking kamahalan, sagot ni Gonzalo. Matapos nitong makapagwika, agad din naman itong sinugod ang babaeng may daladalang plauta. Sa pagkakataong ito, hindi na siya matutulungan ng Markupo at dyablo. Habang papalusob noon si Gonzalo, alam na niyang dahan-dahan ang umaayon sa kanila ang panahon. Hindi na niya ito maaari pang palagpasin dahil sa wala ng susunod na ganoong pagkakataon. Okay, yung 69, paborito ng lahat yan. Mamayang gabi na lang. Salamat.